Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong pagsuporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Maraming salamat po. Isang elite na boss ang umatake sa lungsod, at nagulat ang mga hunter na nagbabantay dahil sa laki ng halimaw sa harap nila. Nang makita ng boss ang mga hunter sa ituktok ng gusali, agad itong lumapit at nagpakawala ng nakakakilabot na sigaw papunta sa kanila. Dahil sa sigaw ng halimaw, dali-daling sumigaw ang isa sa mga hunter. Bilisan ninyo, huwag hayaang makalapit sila, hindi ko na kaya. Habang nilalabanan nila ang boss, bigla itong tinamaan ng isang malakas na atake mula sa hindi inaasahang direksyon, kasabay ng paglabas ng mensahe mula sa system window. Ding! Binabati ka, napatay mo ang isang kakaibang elite level na boss. At dito unang lumitaw ang ating bida, kasama ang kanyang alagang dragon. Muli niyang tinaas ang kanyang kamay at sumigaw. Xiao Hui, mag-ingat ka. May isa na namang tindahan ang nawasak. Habang sumugod si Xiao Hui patungo sa mga elite na boss, itinuro siya ng ating bida at sumigaw. May paparating na buong alon ng kalaban. Xiao Hui, umatake ka agad. Sa pag-atake ni Xiao Hui gamit ang kanyang area of effect na kasanayan, sabay-sabay na nabalot ng naglalagablab na apoy ang mga kalaban, apoy na hindi nawawala hanggat hindi sila namamatay. Kasunod nito, sunod-sunod na lumabas ang mga mensahe mula sa system window. Ding! Binabati ka. Napatay mo ang isang kakaibang elite level na boss. Ding! Binabati ka. Napatay mo ang isang kakaibang normal level na boss. Ding! Binabati ka. Napatay mo ang isang kakaibang normal level na boss. Dahil sa mga nangyari, napangiti ang ating bida, tinaas niya ang kanyang kamay, hindi makapaniwala, at natawa. Hehe, tama nga ako, ang pagpatay ng mga boss ang pinakamabilis na paraan para mag-level up. Pagkatapos, habang nasa itaas siya ng gusali, nilingan niya si Sister Tao, kinawayan, at sumigaw. Sister Tao, ikaw na ang bahala sa pagtatanggol ng kanlurang distrito. Kami ni Xiao Hui ay mangangaso pa ng mga boss. Si Sister Tao naman, nahalatang inis dahil nauto na naman siya ng ating bida, napabuntong hininga at sinagot siya. Ikaw talagang batang ito. Akala mo ba may 3 ulo at 6 na braso ako? Ewan ko sa'yo. Siguraduhin mong babayaran mo ako ng mas malaki. Ang ating bida, na muling nakalusot kay Sister Tao, ngumiti lang at tinaas ang kamay habang sinasabi. Walang problema. Habang tuloy-tuloy sa pagpatay si Xiao Hui para linisin ang mga halimaw, ang ating bida naman ay chill lang sa gilid, tinitingnan ang mga nakuha nilang gamit, at napasigaw. Nag-drop pa sila ng epic grade na gamit. Habang tinitingnan niya ito, muling lumabas ang system window. Ding! Binabati ka. Napatay mo ang isang kakaibang normal level na boss. Habang tinitingnan niya ang singsing sa kanyang kamay, sinuri niya ito para malaman ang mga katangian nito. Biglang lumitaw ang impormasyon. Devourer's Ring, singsing. Antas, epiko. Epekto, hindi pa natutukoy. Napangiti ang ating bida at napabulong. Hindi masama. Xiao Hui, pumatay ka pa ng mas maraming boss. Samantala, sa labas ng Fenghai Main City, tuloy-tuloy pa rin ang malawakang pag-atake ng mga halimaw. Makikita ang mga taong nagtatakbuhan sa takot, habang naririnig ang sigaw ng isa. Tumakbo kayo. Ayoko pang mamatay. Sumisigaw rin ang iba. Tulungan niyo kami. Ano bang klaseng mga nilalang to? Bunso, huwag mo akong takutin. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Mga kakaibang halimaw, kung kinakailangan, isasama ko na rin kayo sa kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, isang mandirigmang may hawak na kalasag ang pilit na pinipigilan ng isang napakalakas na halimaw. Makikita ang tindi ng puwersa ng halimaw,
isang atake lang, halos mabasag na ang kalasag. Dahil sa bigat ng tama, napaatras ang hunter at napaluhod. Sa hirap ng pagdepensa, napakagat siya sa labi at sumigaw. Boss, hindi ko na kaya. Ang lalaking may salamin ay sumigaw. Rin, humanap kayo ng pagkakataong makatakas. Masyadong malalakas ang mga boss na to, wala tayong laban. Ang tatlong nasa likod ay sina Clear Breeze and Bamboo, at Great Storm. Kahit hirap na, muling sumigaw ang tagapagtanggol. Boss, bilasan ninyo, isama nyo si Xiaoyu at ang iba. 5 segundo lang ang kaya kong abalahin ito. Napasigaw naman ang lalaking may salamin. Storm. Kasabay nito, tinamaan si Storm ng isang napakalakas na atake mula sa boss. Knucklesack siya, at habang nasa ere pa, nasambit na lang niya. Boss, umalis na kayo, huwag niyo na akong alalahanin. Lumapit ang isang hunter at sinubukang gisingin siya. Storm, ayos ka lang ba? Storm, magising ka. Samantala, ang kanilang pinuno ay napatulala sa nasasaksihan, at mahina niyang nasabi. Wala ng pag-asa. Ang katabi niya ay halos mawalan na rin ng pag-asa. Mamamatay ba talaga tayong lahat dito? Muli, kasunod nito, tinamaan siya ng isang napakalakas na atake na nagdulot ng -7,985 pinsala. Kasabay nito, biglang bumagsak ang halimaw mula sa isang atake lamang. Ang leader, na nabigla sa nangyari, ay napasabi na lang. Grabe! Natalo ang boss sa isang atake lang. Napalingon siya sa direksyon ng pinanggalingan ng atake, at nang makita niya kung sino iyon, halos hindi siya makapaniwala. Parang, baby dragon, sabi niya habang pinapawisan. Habang nasa himpapawid si Xiao Hui, nagpakawala ito ng malawakang sigaw na nagdulot ng stun effect sa mga elite na boss. Kasabay nito, gumamit siya ng isang malawak at matinding atake mula sa himpapawid. Makikita ang mga katawan ng mga halimaw na unti-unting nababalot ng apoy. Ang leader ng kabilang grupo ay napatulala at napahanga. Itong baby dragon, hindi kapani-pani walang malakas. Isa pa sa kanila ay napangiti at nagdasal. Diyos ko, narinig niyo ba ang dasal ko? Habang patuloy sa paglilinis si Xiao Hui ng mga natitirang boss monster, makikita naman si Toto, na nakasakay sa balikat ng ating bida, kalmado lang na nanunood sa lahat ng nangyayari. Itaas ng ating bida ang kanyang kamay at sumigaw. Fair na, Xiao Hui. Mukhang may mga boss pa roon. Ang kabilang koponan ay napalingon sa direksyon ng ating bida at nagulat. Ha! Iyon ba ang dakilang Ye Xiao? Dagdag pa ng isa pang hunter. Totoo nga, siya talaga si Ye Xiao. Nang paalis na sana ang ating bida, biglang tumakbo ang leader papalapit at sumigaw. Ye Xiao, sandali lang. Napahinto si Ye Xiao, bahagyang nagulat, napatingin siya pabalik at ngumiti. Kayo, bakit, anong meron? Ang leader, na halatang humahanga sa kanya, ay nagsabi, Ye Xiao, salamat sa pagligtas sa amin kanina. Sumingit pa ang isa, Oo, maraming salamat, Grandmaster, kung sakaling kailanganin mo kami, gagawin namin ang lahat, kahit isugal pa ang buhay namin. Ang isang babae sa likod nila ay tahimik lang na tumingin kay Ye Xiao, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang paghanga. Ngumiti si Ye Xiao, itinuro ang unahan, at nagsabing, walang anuman, dumaan lang talaga ako. Dagdag pa niya, oo nga pala, mas ligtas na ang kanlurang distrito ngayon, kung ayaw niyo nang magpatuloy sa panghuhuli ng mga boss, pwede kayong tumungo roon. Ang buong grupo ay napatingin sa isa't isa, saka nagsabi, sige, ayos lang. Habang ang babae ay hindi mapigil ang humanga sa ating bida, napabulong na lang siya. Ang cool talaga ni Ye Xiao. Sumagot naman ang warrior. Oo nga, kung babae lang ako, siguradong gusto kong magkaanak kasama siya.
Naiiritang tugon ng babae, masyado kang pangit para mangyari yun. Ang kanilang leader, na halatang naiinis na sa dalawa sa kanyang likuran, ay napasigaw. Sige na nga, tama na ang daldalan. Pulutin nyo na lahat ng gear at items. Tatanggo na tayo sa kanlurang distrito. Lipat tayo muli sa ating bida, na patuloy pa rin sa pagbibigay ng utos kay Xiao Hui. Ang pagpatay sa mga karaniwang halimaw ay sayang lang sa oras, Xiao Hui. Napalingon siya sa likuran, saka nagsabi, "Fair na, Xiao Hui, dapat na tayong pumunta sa City Gate." Doon talaga ang totoong labanan ng Strange Invasion. Makikita natin ang mga wasak na gusali at ang matinding pagkalat ng apoy sa mga kabahayan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na may violet na baluti ang napasabi. Tama nga ang sinabi ni Ye Xiao, mas ligtas talaga ang kanlurang distrito. Ang babaeng naka-blue armor ay nagtanong, halatang nag-aalinlangan. Kung ligtas na rito, bakit nagpapatrol pa si Ye Xiao sa labas ng lungsod? Baka naman nangangahunting siya ng boss para mag-level up. Sabay turo niya sa isang direksyon. Tingnan nyo, nag-level up na naman si Ye Xiao. Ang kanilang leader, na napatitig sa nakita, ay halos hindi makapaniwala. Kitang-kita sa mukha niya ang labis na pagkamangha. Makikita natin sa system window ang leaderboard, top 1 player, Ye Xiao, Levi. 35. Napasigaw ang isa sa grupo. Ano? Frey, 35. Sumagot ang isa pa. Grabe, kung hindi ako nagkakamali, level 31 pa lang siya kahapon. May isa pang nagsalita, halos nanginginig ang boses. Nakakatakot, ilang boss kaya ang pinatay niya para umabot sa ganito. Bigla silang napatangala, at nakita ang isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit. Tingnan nyo, galing yan sa direksyon ng City Gate. Ang babae, halatang nagulat, ay napabulalas. Ano yun? At doon, makikita natin ang isang napakalaking bulalakaw na pabagsak direkta sa sentro ng lungsod.